Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi. Lola Baby, nagpapakilala, isa lang pong like, subscribes, and share. Bibigyan ko po kayo ng general reading para sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng Pebrero. So, tingnan po lahat natin ng energies na napalibot, okay? Aktibo. Yan. Sa mga natitirang araw at linggo, ha? So, general po ito, ha? General reading. So, simulan na natin. So, meron ditong tinatawag na the sun, di ba? Okay. Sandali, tatakpa ko lang ito ba't yung bata, okay? So, it's about your inner joy, di ba? It's about your consistency, di ba? It's about your creativities, yan. So, narito ang tinatawag na the wheel of fortune, okay? So, ibig sabihin ng the wheel of fortune, ito kayo. Ito na ang inyong energy, okay? It's about fulfillment. It's about achievements. It's about glorification. It's about, tinatawag, ano ba ito? The ending, okay? The beginning. So, it's more about blessings. Okay? Yan. It's about blessings. Magkakaroon ng tinatawag na magandang bunga. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na it's more about kapayapaan, kaginhawahan, katahimikan ng inyong paligid, ng inyong kaisipan, di ba? Ng inyong relationship, di ba? Yan. So for some of you, it's about your success, di ba? Success sa buhay, sa pag-asawa, sa relationship, sa mga pagpapalaki ng anak, sa negosyo, sa trabaho, sa career, di ba? Your callings. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na satisfaction, nagkaroon ng tinatawag na satisfaction sa buhay ninyo. Okay? So, nakikita dito, yung tinatawag, the role you play. Okay? What is your role? Okay? Na iyong ginampanan sa buhay mo. Okay? Ano ito? Pagiging magulang, pagiging anak, di ba? Pagiging sa hanap buhay, employers, employee, if you're a politician, di ba? Nagkaroon ng success, nagkaroon ng bunga, di ba? Nagkaroon ng legacy. Yan ha? Outcome, the result is tinatawag na masasabi mong your legacy, tagumpay. Okay? So let's see the other energy para sa mga Sagittarius. Okay. So, narito ang tinatawag na your leadership, di ba? Ibig sabihin nito, I am done. Okay? I'm satisfied. Di ba? Yan. Kumbaga dito, contented. It's about your contentment. Okay? It's about tinatawag kaligayahan mo, kasiyahan mo, okay? The outcome, the result, nagbigay sa iyo ng tinatawag kasiyahan, okay? So, naririto ang tinatawag na the Five of Wands, okay? The Five of Wands to the Queen, okay? To the Queen of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, yung panunungkulan mo, di ba? Yung iyong duty, responsibilities, di ba? Ibig sabihin nito, nagampanan mo ng maayos. Nagkaroon ng tinatawag outcome, magandang outcome, di ba? So, maaring ito, yung tinatawag the legacy, kailangang i-transfer na itong legacy na ito. Diba? Yan. It's about your creativity. Ano ang naiisip mo? Anong gusto mong gawin? Diba? Gusto mo mag-exercise? Gusto mo magbakasyon? Diba? It's like tayo muna. Ibababa ko muna itong aking leadership na ito, pamumuno. Dahil meron akong gustong gawin. Diba? Focus yan. Gusto kong magbakasyon. Gusto kong mamasyal. Diba? Gusto kong mag-basketball. Gusto kong mag-party. Gusto ko it's like tinatawag, matagal-tagal na rin naman akong hindi nakakasayaw, magsusumba muna ako. Diba? Something like that. Diba?
So it's about tinatawag na ano ang gusto mong gawin, 'di ba? Maaring gusto kong mag-shopping, gusto kong mamili ng alahas, 'di ba? Gusto kong magpaganda ng ilong, magpaputi, 'di ba? Gusto kong kumain, 'di ba? Gusto kong Doktora Vicky Bello, 'di ba? So it's about your creativity. It's about your appearance, 'di ba? It's about your attractiveness, panghahalina. Maybe you will do a promotion, 'di ba? For your business, 'di ba? It's like, may business po ako, baka gusto ninyo buy one take one, 'di ba? Promoting, 'di ba? It's like lalabas ako. Yan o sige, merong mga yung tinatawag leaflets are ang negosyo ko, punta kayo doon, bisitahin nyo, okay? Yan. So, yan. Naririto ang tinatawag na the energy of the Ace of Pentacles. Yan ha. Okay. So, tingnan natin. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, it's more about clients, buyers, subscribers, monetizing, 'di ba? A good result, tinatawag na interaction, 'di ba? Ano pa? Magandang balita, 'di ba? Yan. It's more about merong darating na magandang tinatawag na magandang, it's like an offer, an opportunities to make money, 'di ba? Yan. So it's more about what you are attracting, 'di ba? What you are showing. Ibig sabihin nito, nagkakaroon na ito, unti-unti nang magmamaterialize, and this is coming, okay? It's coming, 'di ba? It's like out of the blue, 'di ba? Yan. Kasi nakikita dito, you are supported by the wheel of fortune, 'di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, it's like, this is your papasok ang kaginhawahan. It's like, dito ka mare-recognize, maaring dito ka magiging popular, di ba? This will bring you to popularity. Magiging mare-recognize ka, di ba? Yan. So, it's about your commitment. Okay? Maybe you will sign for it's like a partnership, a relationship. It needs a commitment, 'di ba? Okay? Maring supplier ka, 'di ba? Ikaw magsusupply or sila magsusupply sa inyo, 'di ba? Okay? Next. So there is, okay? Ibig sabihin nito, napakagandang balita. May kinalaman ito sa pamimera, di ba? May kinalaman ito sa recognition, di ba? May kinalaman ito sa group of people, di ba? Partnership, di ba? Pag-ibig kasama na rin dyan, di ba? So, sandali, kulang pa pala ng isa, ha? So, ilalabas na rin natin ito, okay? Kulang pa ng isa. Dadalwa kasi ito. So, ano itong tinatawag? The Five of Cups, di ba? Yan. So, naririto. Di ba yan? Okay? So, ibig sabihin nito, it's about time na magkakaroon na. It's like, magkakaroon na ng tinatawag na increase. Di ba? Yan. Magmamultiply, di ba? So, maaring sabihin na nating merong hihingi sa inyo group of people, di ba? It's like kawang gawa. Baka it's about kawang gawa. Okay? Magkakawang gawa kayo. Baka ito sabihin na nating mga atleta, hihingi sa inyo ng kayo ang mag-sponsors ng aming mga uniform, ng aming mga sapatos, di ba? It's like tinatawag, ano ang inyong mga kailangan, di ba? So, nakikita dito yung tinatawag your participation. It's like kung ano ang ginagawa mo sa tao, di ba, masayang-masaya ka. Kung ito man yung tinatawag na taos-puso sa loob mong ibinibigay without a pay, walang kapalit, masayang-masaya ka, di ba? So, ibig sabihin nito, it's about your contentment. Okay? Yan. So, nakikita rin dito, meron naman ditong tinatawag na the Five of Cups. Yan, ha?
So, at ibig sabihin ng the Five of Cups is yung tinatawag debilitating. Okay? May galit. Yan ha. Merong puot, di ba? Merong, it's like sabihin na natin may mga kasamahan kayo sa grupo, halimbawa atleta, member ka ng basketball, di ba? Meron doong tinatawag na masama ang loob, may galit, di ba? Yan. So, kumbaga dito, maaring sabihin na nating member ka ng pagandahan, ibig sabihin nito, yung tinatawag hindi niya matanggap, okay? Na siya is natalo mo, di ba? Whatever is this, ibig sabihin niya yung tinatawag na nagkaroon siya ng insecurities. Hindi niya matanggap na mas magaling ka kesa sa kanya, okay? Maaari din ito sa kapamilya, di ba? Sa mga halimbawa sabihin natin sa negosyo, di ba? Yan. So meron dito yung tinatawag na may crisis. Meron nakakaranas ng crisis. Kung ito'y pag-ibig, nakakaranas siya ng crisis sa relationship na ito, di ba? Yan. So maaring dito hindi niya ka-soulmate ang taong ito, di ba? It's like magkaiba sila ng vibration, magkaiba ng energy, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag ko sino man ito, di ba? Gusto niya ng katahimikan. Maaring hindi tahimik ang buhay niya po. Very, very chaotic. Very, very problematic, di ba? Yaan. Nakikita dito, very, very abusive. Okay? So, gusto niya yung tinatawag, walang katahimikan ang buhay niya. Okay? So, maaring ito yung tinatawag, the outcome, the result, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, maaring natalo siya sa competition, natalo siya sa bidding, natalo siya sa election, di ba? Yan. So kumbaga dito yung tinatawag na hindi niya nakuha ang tagumpay. Okay? O maaring hindi niya nakuha ang tinatawag na bidding, di ba? Yan. Yung project hindi niya nakuha, di ba? So it's like very, very disappointing ang balitang dumating sa kanila, di ba? Maaring pwede kayo or pwede sila, o sino man sila, di ba? Maaring dito yung tinatawag, nagtatampo siya dahil hindi siya nabigyan, okay? Ng share. Yan ha. Yung halimbawa may natanggap siya pero hindi siya satisfied, di ba? So ito tinatawag, nagtatanim siya ng galit, nagtatanim siya ng puot, nagtatanim siya ng sama ng loob, diba? May kinikim-kim siya, okay? Sa loob niya. So naririto ang tinatawag na the emperor, okay? Yan. So ibig sabihin ng the emperor, ito yung taong full of wisdom, diba? Ito yung taong mapagbigay. It's about the responsibilities, di ba? It's like, bit-bit ko ang mundo, mahal ko, okay? Mahal ko ang nasasakupan ko, di ba? Okay? So, maaring ito yung tinatawag na blessings. Yan, madadagdagan ang kanyang tinatawag na blessings, di ba? Yan. Palaging naroon siyang daladalang. It's like it's about their tinatawag na participation, di ba? Yan. Maaari ito yung merong inampon, di ba? O may mga palakihing bata, palakihing apo, okay? Baka ito yung tinatawag na nagkaroon siya ng problema sa hayop niya, nagkasakit, di ba? Kung kaya dito, it's like lahat ng hospitalization, di ba? It's like hindi ko kayang pabayaan ang aking hayop, di ba? Yeah, it's about the responsibilities. It's about the rulership, di ba? So, siya ang inaasahan. Okay? So, naririto ang tinatawag na the nine of swords. Okay? So, ano ibig sabihin ng the nine of swords na ito? Ito yung tinatawag na relationship, okay? Maaring magkakapatid, di ba? Mga taong nakakasalamuhan nyo sa pang-araw-araw na buhay nyo, okay?
be it sa inyong trabaho, di ba, mga kaibigan, relatives, asawa, mga anak, in-laws, di ba? Pagod na pagod kayo, nakakapagod ito, di ba? Yan. It's like kayo laang, di ba, ang inaasahan, di ba? So nakikita dito yung tinatawag merong panghihinayang, di ba? Kumbaga dito baka ito'y panghihinayang. Yan. Mas binibigyan pa nila ng atensyon yung mga losses nila, panghihinayang, di ba? Kesa sa tinatawag na meron pa namang pagkakataon para bumawi, di ba? Yan. It's more on, mas sila dito, okay? Yan. Mas binibigyan nila ng atensyon yung mga nawala sa kanila, di ba? So, let's see. Kaya hindi siya masaya, di ba? Maaaring sabihin na natin is, from the past, masayahin siyang tao. Ngayon, di siya masaya, di ba? It's like maraming nawawala sa kanya. Okay? So, maaaring dito, sabihin na natin, nawala ang pag-ibig niya, nawala ang trabaho niya, nawala ang pera niya, di ba? Kumbaga dito, meron ng, it's like a help, a support, di ba? Pero, mas binibigyan niya ng puang yung mga nawala sa kanya, di ba? So, kailangan ito, tinatawag na baguhin niya, di ba? Changing their attitude. Okay? Yan. It's like nakakapagod na. Gusto na niya ng katahimikan. Okay? A peace of mind, a peace of surroundings, a peace of relationship. Di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, maaring tatanggalin na niya ito. Di ba? Okay? Kasi it's like nakikita ko dito, kailangan pa rin ang kanilang participation, di ba? Kailangan pa rin ang kanilang presensya. Okay? So, ibig sabihin nito, huwag masyadong magpaka-focus, okay, sa mga nawala. Yan, ha? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na it's like nagpapahirap sa inyong kaisipan, di ba? Hindi kayo maka-move on, di ba? This is a person cannot move on. But nakikita dito yung kanyang tinatawag na strength, di ba? Very, very challenging. Okay? So, naririto ang tinatawag na pag-ibig. Yan. Saan papunta kayo, di ba? Finding your soulmate, di ba? Or you want to go to a place gustong-gusto niyong puntahan. Okay? Or sabihin na natin gusto na niyo magbago ang surroundings, environment, di ba? Maybe you will visit your family, your mother, father, di ba? Your bahay, probinsya, baka mga relatives, di ba? So, maaari ito yung tinatawag na makikita kayo ng iyong dating pag-ibig or tinatawag na meron kayong it's like meron kayong appointment, di ba? Magpapangita kayo. Yan, it's like a date. Pupunta ka sa ka-date mo. Maaring bagong pag-ibig ito. O kaya sabihin natin second, third love, pag-ibig. Okay? So, meron dito yung tinatawag na pangingita. Date. Okay? May date sila. So, nakikita dito yung tinatawag na natapos na. Okay? Whatever is this. It's like naka-recover na. Okay? Dahil ito'y the judgment. Okay? So, ibig sabihin nito, panatag na, wala na sakit. Kung ano man ito, it's like from the past. So, ibig sabihin nito, pinilit niya. Okay? Pinilit niyang bumangon. Diba? Pinilit niyang yakapin ang kanyang responsibilidad bago. Diba? Yan. Magsimulang uli. Diba? Ano yung tinatawag? Lesson from your experience. Okay? Be your experience. Maging lesson sa inyo.
di ba? Para sumaya ang buhay mo para magkaroon ng success. So it's more about nakikita ko success. It's like nakikita uli yung tinatawag child self, yung inyong tinatawag inner child, okay? It's like para kang palundag-lundag, di ba? Nagpipiko, di ba? Natugtog ng flute. So ganyan yung express ang inyong kaligayahan, especially when there is success, di ba? It's about your creativity. Malay natin, maybe your tinatawag street performer, gaya dito sa Europa, di ba? Nagigitara sila sa street na kanta, or may dala silang piano na kanta sa street. Maybe you're a street performer. You are showing your creativity, your talents to the world, di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag in love ka, di ba, sa sarili mo. Yan ha. So maybe ito yung tinatawag it's about opening yourself, okay, to the open-minded, di ba? Opening yourself to new opportunities, di ba? Yan. Okay, so ibig sabihin nito, ano ang magagawa mo, di ba? Maybe you want a recognition, you want to be a star, di ba? Yan. You want to more on, nakikita ko dito, you and them, diba? It's like you like to attract people the same energy, the same skills, diba? The same activities like you, diba? It's like let's form a group, diba? Let's form a band, diba? So nakikita dito. Maybe you're a leader, very nakikita dito yung participation ninyo, diba? Your attitude, okay? Very kayo, yung tinatawag self, yung inyong inner child self, diba? Yan, inner child, yan ha? Nakikita dito. So, ito yung tinatawag the Ace of Wands, di ba? Ano itong gustong-gusto ninyo, di ba? The Ace of Wands. It's about your vision, what you see in your vision, di ba? It's like maybe you want to be a writer, you want to go abroad, you want interaction with the foreigners, you want to study abroad, you want to study more, maybe tapos ka ng college, gusto mo magmasteral, gusto mo tinatawag na PhD, okay? Maybe you have a calling, di ba? Yan. So, kumbaga dito yung tinatawag, what you see in your vision, okay? Ano itong gustong-gusto mong gawin sa buhay mo, okay? Yan. Maybe, ibig sabihin nito, yung tinatawag, what you see in your vision, ito ang gagawin mo. Diba? Kaya dito, ibig sabihin nito, okay? Imamind ko na ito. And I will go where my heart wants me to go. Diba? So, naririto ang tinatawag na the Ten of Pentacles. Diba? So, it's about your achievements. Diba? It's about your success. Diba? So, meaning to say, tinatawag na your blessings, okay? It's about your blessings. Yan ha. Ibig sabihin nito, magpasalamat ka dahil mahahawakan mo na ang iyong blessings. Yan. Diba? Sa tinatawag na the Queen of Pentacles and the Queen of Pentacles. Diba? So nakikita dito, you don't need to promote yourself. No need to promote yourself sapagkat magkakaroon na ng tinatawag na good result, outcome, fruition. Okay? So kung kaya nga narito ang tinatawag manifesting ang the Ace of Pentacles, di ba? Yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag na wag ka nang, it's about tinatawag time, okay? To sit down, relax, and see. Pagmasdan mo na lang, okay? Yung pagmumultiply, pag-grow, di ba? Paglaki. Yan, ng iyong negosyo. Okay? The blessings. Yan ha. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, pagmasdan mo ang iyong ginawa, okay? Nagkaroon ng success.
So, paugoy-ugoy ka na lang. It's like tinatawag, kayo na lang mga tauhan ko. Diba? Kayo mga tauhan ko. Yan. Habang ako'y narito. Yan. It's like naroon ka pa rin. Diba? Pinagmamasdan mo na lang kung paano pumasok ang kwarta. Diba? Ang yaman. So, narito ang tinatawag na the Two of Pentacles. Diba? Ano ibig sabihin ng the Two of Pentacles? It's about what the universe is wanting to give you. Diba? Yan, kita mo ito. It's like tinatawag na shadow, pero ito'y materials, diba? The universe will not give you what you want. The universe will only give you what you need, okay? Para makuha mo what you want, diba? Sabihin na natin gusto ko ng pera, diba? So, the universe will not give you money parang papatak sa langit, sambot. No. The universe will show you the way, yung mga kailangan mo para makita mo ang pera, diba? A way going, tinatawag path, diba? It's like tinatawag mag-aral ka, diba? Para magkakwarta ka. Pag nakatapos ka, kaya kita mo materials, diba? It's about what you are manifesting and what the universe will give you, diba? Or tinatawag na bago mo makuha ang pag-ibig, diba? Kailangan ikaw is fully matured, okay? Ibig sabihin nito siya na ang aking pag-ibig, siya na ang aking soulmate, diba? But it's not all about, halika na, akin ka na, sumama ka na. Okay? It's all about commitment. Committing yourself. Diba? So, ibig sabihin nito, hindi iyan yung kagaya na pag pumasok ka sa pag-ibig, kaya narito ang the Five of Cups. Diba? It's like, nako, kala ko soulmate kita. Diba? Hindi. Kailangan dito yung tinatawag commitment. So, kailangan matured ka. Diba? Bago mo i-commit ang sarili mo, di ba? You are fully matured, di ba? Para ito, ibig sabihin nito, yung tinatawag, hindi ito maging nightmare sa iyo, di ba? It's like kailangan matuto ka sa iyong mga naranasan, nakalipas. Okay? So the last card, narito ang the King of Cups, di ba? So, anong ibig sabihin ng the King of Cups? At home, di ba? Katahimikan, di ba? So, nakikita dito yung tinatawag satisfaction, di ba? Yan, Satisfaction sa career, satisfaction sa buhay, satisfaction sa marriage. Napakaganda ng cards ninyo, okay? Satisfaction, makakapag-retired ka na, diba? It's about your retirement. Satisfaction, kumbaga dito, mabuti na lang sinundan ko ang aking inner voice, diba? Mabuti na lang hindi ako nagkamali sa pagpili, diba? Masaya ako, diba? Yan. I am showing, itinatawag my gladness, my happiness, diba? My joy. This is how you express your joy. So, it's all about satisfaction. Ang tinatawag na the King of Cups. So, let's see the advice and the message from the universe. Okay? So, may mga paparating, ha? So, ito yung tinatawag, anong gagawin mo? Diba? It's like, anong gagawin mo dito sa pentacles mo? Magbibigay ka ba ng donation? Magkakawang gawa ka ba? Diba? Magbibigay ka ba ng tinatawag, maybe for your parents, you will buy a house and lot, properties, or tinatawag na you will receive, okay? You will receive the properties, will and testament, diba? Whatever is this, maaaring tinatawag na may magbibigay sa iyo ng tinatawag awards, trophy. Maybe ito yung tinatawag success ng iyong anak, di ba? Accomplishment ng iyong anak. So, nakikita dito about your happiness. To the Queen of Pentacles, to the King of Cups, di ba? What's the message and advice from the universe? Okay?
So, ibig sabihin nito by the book. Okay? Ano ibig sabihin ng by the book? Okay? Yan. Pag sinabi mong by the book, it's like tinatawag, ako is sumusunod, okay? Sa patakaran, sa batas, di ba? Kung ano ang nakasulat sa mga laws, di ba? Tinatawag na kasulatan, maaring marriage, di ba? By the church, by the, halimbawa sabihin na natin sa munisipyo, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag naka-record, kaya by the book, di ba? It's like naroon sa file. Okay? So, maaring ito yung tinatawag, yung talino mo is by the book. Di ba? Ang iyong tinatawag intelligence. Maaring for some of you, ibig sabihin nito, you're the leader, they are your pupils, your students. Okay? Your followers. Maybe you're a guru. Maybe you're a teacher. Maybe this is your mother, your father, a teacher. Di ba? Yan. Ibig sabihin nito, ito yung tinatawag tao as the Sagittarius, okay? As they grow older, they become more wiser. Diba? Yan. Ibig sabihin nito, isinasabuhay nila ang tinatawag ko ano ang nakasulat sa Biblia. Diba? They are a good citizen. Diba? Ibig sabihin nito, hindi sila tinatawag na lumalapastangan sa batas. Diba? Yan. It's like dito yung tinatawag na hindi sila, ayaw nila ng gulo, away, di ba? Ayaw nila ng iskandalo, di ba? Ibig sabihin nito, mataas ang respeto. It's about respect. How you earn respect, di ba? From others, okay? If you respect your parents, if you respect the laws, then that's you will get respect too, di ba? Yan. So kaya by the book, ibig sabihin may disiplina ang tao na ito, 'di ba? May pinag-aralan, 'di ba? Word, wisdom, 'di ba? So ibig sabihin itong taong ito is a good example. Yan. Ha? So whatever is this manifesting, yan, tinatawag kung ano man ito, maybe a new job, a new role, 'di ba? A new project, a new plan, di ba? O a new business, okay? Or tinatawag na maybe they will put you in a position, okay? It's like tinatawag suited para sa mga Sagittarius, okay? So, ibig sinasabi ng the Wheel of Fortune, pagbabago ng inyong kapalaran is maganda. Okay? Ibig sabihin nito, very, very fruition. It's fruition. It's fruitful. Diba? Yan. Ibig sabihin nito, magiging success more, magpapakita ka. Okay? Expressing your creativity. Diba? Expressing your intelligence, your wisdom. Diba? It's like, they are your followers. Who are your followers? Your children, your family, your friends, the people, the community, diba? The society. Yan. That is how they respect you. It's like you will receive a bonus, a trophy, awards, an increase, a money, a windfalls of money, or a car, a gift as a car, or jewelry, flowers, trophy. Okay?